balikan po natin itong press conference na kasalukuyang nagaganap ngayon dito mismo sa Pag-asa. Yung tinatawag natin amihan, iba pang systems na nanggagaling dito po sa malapit po sa equator. So mayroon po tayo below the equator, mayroon po tayong tinatawag ngayon na intertropical convergence zone na kahit po medyo malayo-layo yon ay magkakaibang klaseng air masses kasi yun eh. Kung titingnan po natin para maintindihan po ito ng mga tao, kung nasa loob ka ng kotse ng umaga, magkakaiba yung temperature sa labas tsaka sa loob. So kaya doon po sa interface o doon sa salamin, nagkakaroon ng hamog. So yun yung pong diferensya ng ibang air mass na nagmi-meet. So magkakaroon po yun ng pag-build up ng... Hindi po siya unusual dahil lagi po ito during this time of northeast monsoon na doon sa lugar na yon ay nagkakaroon talaga ng pag-uulan. Pero bakit parang ngayon lang natin na-witness na UPA nagdulot ng ganito kagrabing baha sa Mindanao? Hindi po ganon. Kasi ako po galing po ako Mindanao at na-stranded nga din po ako noong 1977 doon sa Butuan City. Pabiyahe ako ng papuntang Visayas. Stranded po ako ng 3 araw po doon dahil po sa ganitong klaseng episode ng ulan. Dati na pong nangyayari yan. Okay, thank you. May question tayo kay April Inario of PTV4. Sa Pag-asa po, dun sa ating mga scenarios, almost stationary itong low pressure area there sa Visayas at Mindanao since weekend. Number one, bakit po, anong dahilan kung bakit siya almost stationary doon? Follow up, kung sa isang scenario natin mag-move siya westward, yan ay dahil sa malakas na northeast monsoon. Now, sa second scenario, bakit po siya pupunta ng eastward? Regarding dun po sa scenario number 1 natin na nakikita natin na after by Friday, posible nitong mag-start kumilos pa kanluran or westward and then saka lang magde-develop into a tropical depression or magiging bagyo over the West Philippine Sea. Ang nakikita po kasi natin yung atmospheric scenario, yung drivers po ng naturang sama ng panahon mag-i-stabilize sa mga darating na araw at magkakaroon po ng tinatawag tayong high pressure area north of the system na yun ang magiging dahilan na hindi siya makakilos pahilaga or kikilos ng pahilagang silangan. Ang magiging pagkilos po nito ay patungo na po dito sa kanluran. Yun yung isang scenario na nakita natin for number 1. Ang number 2 naman, posible naman na yung low pressure area mananatiling ang almost stationary dito sa Visayas Mindanao area at may hina pa rin yung magiging epekto ng high pressure. Ang mangyayari nun, haharang naman siya dito sa western part ng low pressure. Kung kaya't, imbes na kumilos siya pa kanluran, ay inaasa naman natin dahan-dahan po itong kikilos pasilangan, either sa silangan bahagi ng Kabisayan at Mindanao. Pero either way, patuloy po natin i-monitor itong nabanggit na low pressure area para kung magkaroon po ng pagbabago, ay i-update natin yung mga kababayan natin. Thank you, Chris. Now we have a question from Val Gonzalez Dizaret. Yan po yung bahagi ng press conference na ginaganap po ngayon sa loob mismo ng Pag-asa at nabanggit nga po ni Ginoong Chris Perez na isa sa posibilidad na kanilang nakikita o maaring mangyari ay yung pagkilos ng naturang low pressure area pa westward. At mamaya po ay malalaman pa natin ibang mga detalye ng press ko niya.